Hello, ako po si Paterno Wes Makel, ang inyong religion reporter. Ang nandito sa likod natin ay ang puntod ni Father Luciano Feloni, isang Argentinian na pare na tumira sa Pilipinas ng ilang dekada. Namatay siya February 2, 2025. Sikat na sikat siya sa social media at ngayong February 2, 2026 ang kanyang unang death anniversary. Sikat siya sa social media at bumuo siya ng isang team na tinatawag na Almosalita. Isang Facebook page na Almosalita at ito yung dalawa sa mga kasama ni Father Feloni na miyembro ng Almosalita. Makakausap natin sila ngayon. Una sa lahat, bakit kayo nag-join ng Almosalita and kailan? Ako po ay apparently, ako po yung pinakaunang member ng Almosalita Ministry. Back in 2016 po, nung una siyang natatag together with Father Luciano sa Our Lady of Lourdes Parish, Camarin, Caloocan City. So from social communications and media ministry po nung time na yon, so kasama ko po si Father at yung buong ministry po ng social, SOCOM po yung tawag na ngayon. And so habang nag-serve po kami sa simbahan and part po ng service as SOCOM is yung mapalaganap nga yung salita ng Diyos. And iniisip kasi ni Father noon na why not hindi lang sa loob ng parokya, iniisip niya kung paano mag-reach out dun sa mga unchurched within our community. So nag-start lang po talaga to sa parish base, as parish base lang po talaga sa community namin. And then afterwards po, I think galing siya sa International Congress noon ICC Congress. Tapos may nakausap nga daw po siya na someone from Rappler ba? Tama ba? Kayo na ano po, na parang why not mag-video po siya or i-video niya yung mga reflection niya. So after nung Congress na yon, minit niya kami, yung buong team. So, and ako po yung coordinator nung time na yon. Tapos sabi nga niya, hindi kasi siya marunong mag-social media and all, mag-video. So, kami po yung nagre-record sa kanya ng reflection. And in-start po yun sa Facebook ng parokya. Hanggang sa, ayun po, doon na po siya nag-start. Yung unang video, naging viral. Tapos inisipan namin na gawa ng pangalan kung anong tawag doon sa platform, doon sa ano na yun, pag-video araw-araw. So, yung kasama po namin sa ministry, si Brother JR, ayan. So, habang nagbe-brainstorm po kami ng pangalan, so doon po nabuo yung Almosalita. So meaning almusal at salita ng Diyos. Kasi tuwing umaga po siya pinopost sa Facebook page. Oo. Ayun. Natatandaan ko nga nun dahil nung kausap ko nun si Father, ang hinahanap niya, sabi niya wala raw siyang equipment. Sabi ko, talaga tanda ko, Father, patingin nga niya ang cellphone mo. Oo nga po, yun Tapos sabi mag-start sabi ko, sa okay cellphone. naman Father, meron namang camera ito, meron itong audio. Gulat na gulat siya na pwede raw yun, na pwede pala yun. Hindi pala talaga niya alam. Hindi niya, opo, kasi nung pagpunta niya sa amin, pagbalik niya ng parish, tapos minute niya yung buong ministry nung SOCOM, tinatanong niya kung paano exactly gagawin, tapos nagpaturo pa siya sa amin paano mag-video, paano mag-record. Tapos parang na-awkward kasi siya ng una na binivideohan yung sarili. So sabi namin, sige Father, kami muna mag-video sa'yo. Parang mag-ano ka na reflection and all, diba? Tapos yun, hanggang sa later on, nasanay niya. Siyempre, araw-araw niya ginagawa. So, nasanay na lang. Oo, naka-t-shirt nga lang siya, puting t-shirt, di ba? T-shirt. Kakala mo minsan bagong gising pa, hindi pa talaga nag-aalmusal no? Opo, kaya sobrang simple lang din po talaga. Tapos yun, para lang po talaga yun una sa parish po, para yun nga yung mga hindi nakapagsimba that day, makarinig ng reflection. Kaso nung nag-set up na kami ng Facebook page, ayun na, parang biglang ang daming nanonood na. Tapos apparently mga OFW, naghahanap din po talaga ng platform na makakapakinig ng salita ng Diyos, ng gospel reflections. Tapos yun, i-live na po namin yung misa. I think bago pa lang yung live feature ng Facebook nun. Oo. So hanggang sa nagtuloy-tuloy na po. And for the past 10 years na ginagawa po yung ministry. In Tagalog, naghahanap yung mga tao ng Tagalog. Marami kasing in English. Marami po English. So, Oo. tapos, kasi dahil foreign looking nga siya, di ba? Tapos nagtatagalog. Kakaiba. So, kakaiba din na sobrang mas straight pa siya magtagalog kaysa sa ating mga Pinoy. Ang mga Pinoy kasi mahilig sa kakaiba Oo,
Opo. Oo. So parang yun yung hook in a way na ito foreigner tapos yung Tagalog niya sobrang lalim. Ang lalim niya At may mag-Tagalog. itsura pa. Ayun pa po, syempre. Kasama na sa hook. Ikaw naman, Patrick, paano ka napasama sa Almusalita? Ayan. Ako naman po medyo relatively bago. Ang boses nito si Patrick kanina nung misa, no? 2019 yata ako nag-join sa Almusalita. Voice over namin yun. Oh, yun usually. Tapos parang paalis na si Father Luciano malilipat na siya sa Kristong Hari. Tapos yung last mass niya dun sa chapel namin. Lector lang yung service ko. Parang nagsiservice lang ako as a lector sa church. Tapos nilapitan niya ako. Tapos tinuro niya ako kay Ate Will. In-invite niya ako na maging part nga nung almusalita. Tapos from then on, ayun, tuloy-tuloy na until now. Anong pinakamalaki mo natutunan sa Almusalita at kay Father Luciano? Ano talaga si Father malapit sa tao. Yung makita ang Panginoon sa tao. Parang ganun. Yun yung napa-experience kasi sa akin ni Father na parang nararamdaman kong minamahal ako ng Panginoon kasi kilala niya ako, 'di ba? Kahit na ang dami niyang kakilala, iba yung may special way siya of making you feel loved and seen. I guess parang sa lahat ng namin ganun yung experience. And yun, mas napalapit ako sa salita ng Panginoon. Mas lagi na akong na-encounter yung word in a daily basis dahil kay Father. Sa social communications naman, ano yung pinakamahalaga mong natutunan kay Father Luciano? Lagi niyang sinasabi sa posting din, be consistent. Parang yun yung pinaka niya. Pag maging consistent ka sa ginagawa mo and being passionate about it, makikita mo yung results after, basta consistent and persistent din sa tsaka being true to your word din. Ikaw naman, ano yung pinakamahalaga mo natutunan kay Father Luciano, lalo na sa social communications? Ako po ay yung lagi niyang sinasabi din araw-araw, 'di ba, na ipalaganap ang mabuting balita at gawing viral araw-araw yung salita ng Diyos. Kasi sa matagal na panahon, lalo na yung social communications, nung una parang ang nakikita natin ang mga nagva-viral lagi puro mga fake news o kaya yung mga puro nakakatakot na balita, puro 'di ba pag nagbukas ka ng TV, puro mga masasamang mga aksidente and all. So nung nagkaroon ng almusalita and with the presence of Father Luciano, parang natutunan ko na in my own little way as a Catholic, sa simpleng pamumuhay, pwede ka talagang mag-spread ng good news. Pwede mong ipalaganap yung salita ng Diyos just by sharing a simple reflection or anything na talagang di ba, tungkol sa salita ng Diyos. Pwede mong ipalaganap at going viral at mag-uumpisa yun sa'yo as a person. And siya, ganun siya talagang araw-araw, di ba, imagine, for the past almost 10 years, araw-araw nagsishare ng reflection. So, ayun, I think yun yung sobrang natutunan namin sa kanya, na talagang yung eagerness to spread the word and make the word of God viral every day talaga. My last question, may klina lang para sa inyong dalawa, Will and Patrick. Ano tingin niyo yung pwede matutunan ng ibang pare kay Father Luciano? Ako siguro, yung dalawang bagay siguro. Una is yung practicality or yung salita ng Diyos ay ginagawa mong palatable sa pangkaraniwang Kristiyanong Katoliko. Kasi si Father, every time na maririnig mo siya, sobrang simple lang yung mga homilies niya, yung mga reflections niya. And sobrang iksi nga lang less than 3 minutes, di ba? Meron na siyang gospel reflections. And yung nakikita ko dun sa pagbabahagi niya is yung na-apply mo siya sa pang-araw-araw na buhay mo bilang isang pangkaraniwang Katoliko na nagsisimba or gustong kumonekta sa Diyos. At pangalawa is I think yung pagbaba talaga sa tao, yung being with the people, experiencing the Word of God with the people. So, I think yun yung dalawang, and nangyari yun kasi very humble si Father. Sobrang, yung humility niya talaga, na talagang bababa siya sa pangkaraniwang tao. Kitang-kita mo. Kaya, ngayon, kahit wala na siya, talagang kami, tinatry na, hindi man mapantayan kung paano siya, pero just trying our best to really reach out. Thank you. And you, Patrick, ano yung tingin mo pwedeng matutunan ng ibang pare kay Father Luciano? Siguro yun, pag-leverage ng new technology. Ganun kasi siya kapag
may bago, talagang ibinababa niya sa team. Yung mga huling topics nga namin sa kanya about AI na, so parang gusto niyang i-explore din kung paano magagamit ng team yung artificial intelligence, large language models, ganun. So yun yung una, I think yung being able to communicate sa large number of people na umaayon sa daloy ng teknolohiya at yung mga tools na pwedeng ma-leverage para mapalaganap yung communications. And I think echo ko yung sinasabi ni Ate Will kanina na being true to the word. Talagang kasi si Father bago pa siya magsalita, bago pa niya sabihin, nagawa na niya, alam mong ginagawa niya. Kaya parang mas naging very inspiring din and very si Father kasi hindi niya sinasamahan niya talaga ng gawa. Nararamdaman mo yung mga sinasabi, mga pinipreach niya, salita at saka yung paggawa. Thank you, Patrick and Will. Isang huwaran hindi lang sa social media, kundi sa iba pang mga gawain ng simbahan. Yan si Father Luciano Feloni at ito, yung ilan sa mga taong na-inspire niya sa kanyang buhay. Miyembro na Almusalita, baka gusto niyo silang i-invite na mag-follow sa inyong page. Ayan, mga ka-almusalita, in-invite po namin kayo na mag-like, follow, and subscribe po sa ating social media pages. Hanapin nyo lang po ang Almusalita by Father Luciano Feloni. Okay. Facebook, Instagram, TikTok, and other social media platforms. Yes. Thank you very much. At mag-follow din kayo kung hindi pa sa The Religion Reporter sa YouTube. Ako po, si Paterno S. Maquel, ang inyong Religion Reporter. See you again. Thank you po. Thank you.